Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Tinapay at Apoy. Kung hindi nyo pa napanood ang part 1, dahan-dahan lang, ikukwento ko muna ng maikli. Ako si Mitch, may-ari ng maliit na panaderya sa Tondo. Pande ka, Eli! Pinatakbo ko matapos mamatay ang tatay ko dahil sa atake sa puso. Nakilala ko si Dom, isang bumbero, matapang, mabait, pero may sariling sugat rin dahil sa isang batang hindi niya naligtas 2 taon bago kami nagkakilala. Nagmahalan kami sa gitna ng amoy ng tinapay at usok. Pero isang gabi, may malaking sunog na tumama sa isang compound malapit sa amin at pumasok si Dom para sagipin ang isang matandang lola sa loob ng nasusunog na bahay. May gumuhong bahagi ng bubong at nang lumabas siya, hindi na siya gumagalaw. Sinundan ko siya papunta sa ambulansya. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Ayan tayo ngayon. Balik na tayo sa araw na yon. Sa labas ng ospital, naghihintay ako. Natatakot malaman ang totoo. Umuwi ako sa panaderya para lang magbihis. At pagkatapos, tumakbo agad papunta sa ospital. Buong gabi akong naghintay sa labas ng operating room, kasama ang ilang kasamahan ni Dom sa fire station. Halos 4 na oras ang operasyon. 4 na oras na parang 4 na taon. Hindi ako umupo. Hindi ako kumain. Tanging panalangin lang ang ginawa ko. Paulit-ulit. Diyos ko, huwag niya siyang kunin sa akin. Please. Sa wakas, lumabas ang doktor. Kamag-anak ba kayo ni Dominic? Girlfriend po, sabi ko. Hindi ko na inisip pa kung tama bang sabihin yon sa oras na yon. Sinabi ng doktor, malubha raw ang sugat sa ulo ni Dom dahil sa bumagsak na bubong at nabalian din ng buto sa kaliwang braso niya. Pero matagumpay ang operasyon. Buhay siya. Kailangan lang niya ng matagal na pahinga at recovery. Umiyak ako sa gitna ng ospital hallway, sa harap ng doktor. Hindi ko na inalintana ang mga taong nakatingin. Buhay siya. Buhay si Dom. Nang makapasok na ako sa kwarto niya, nakita kong nakahiga siya. Puno ng benda sa ulo. Nakakast ang braso. Pero buhay. Humihinga. Mata niya'y unti-unting bumubukas. Mitch! Sabi niya mahina. Halos hindi marinig. Nandito ka! Siyempre naman, tanga! Sabi ko. Umiiyak at tumatawa ng sabay. Saan pa ba ako pupunta? Umiti siya. Kahit mahirap para sa kanya. Naligtas ko yung lola. Buhay siya. Alam ko, Dom. Alam ko. Pero halos mawala rin kita. Tumahimik siya. Tapos mahina. Sabi niya, Sorry, Mitch. Sa loob ng mga sumunod na linggo, dumalaw ako araw-araw kay Dom sa ospital, tapos sa bahay niya habang gumagaling siya. Pero unti-unti, may napansin akong pagbabago sa kanya. Tahimik na tahimik siya. Hindi na kasing saya noon. Isang hapon habang tinutulungan ko siyang uminom ng gamot, biglang sinabi niya,
Mitch, iniisip ko, baka dapat na akong huminto sa pagiging bumbero. Napatingin ako sa kanya. Ano? Bakit? Kasi, sabi niya, boses niya nanginginig. Habang nakahiga ako roon, sa ilalim ng gumuhong bubong, hindi ko na inisip yung sarili ko. Iniisip ko, kung mamatay ako ngayon, anong mangyayari sa'yo? Katulad ka ng batang di ko naligtas noon. Isang tao na sinaktan ko dahil sa trabahong to. At naisip ko rin, patuloy niya, yung asawa ng dating chief namin. Namatay yung asawa niya sa isang sunog. 10 taon na ang nakalilipas. Nakita ko kung paano nabaliw sa sakit yung babaeng yon. Ayokong maging ganoon ang mangyari sa'yo, Mitch. Dom, sabi ko, hawak ang kamay niya. Hindi mo pwedeng ipagpasya na hihinto ka para protektahan mo ako kung hindi mo naman kasama ang boses ko sa desisyon na yon. Alam mo ba kung anong pinili kong takot noon? Hindi yung baka mamatay ka sa trabaho mo. Yung takot ko, baka mamatay ka nang hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Yung sagipin ng mga tao. Kasi yon ang totoong ikaw, Dom. Kung tatanggalin mo yon, hindi ka na rin ikaw. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin, matagal. Mata niya'y puno ng luha. Pero paano kung mangyari ulit, Mitch? Paano kung sa susunod, hindi na ako makakalabas? Hindi ko rin alam, Dom, sabi ko. Wala akong maibibigay sa iyong garantiya. Pero, alam mo, kahit sino sa atin, hindi natin alam kung ilang araw pa tayo. Ako, pwede ring masagasaan ng tricycle bukas. Ikaw, pwede ring may mangyari sa trabaho mo. Pero, hindi yan dapat maging dahilan para tigilan natin ang pagmamahal o ang paggawa ng mga bagay na mahalaga sa atin. Kasi kung ganoon, mananatili tayong natatakot habang buhay sa halip na mamuhay. Umiyak siya, mahina. Hawak ng mahigpit ang kamay ko. Salamat, Mitch. Kailangan ko talaga marinig yun. Nagtagal ang recovery ni Dom. 4 na buwan bago siya tuluyang gumaling. Tapos, ilang buwan pang training bago siya pinabalik sa full duty. Pero habang nagre-recover siya, may bago siyang naisip na desisyon. Hindi tuluyang pag-into, kundi bagong direksyon. Nag-apply siya para maging fire safety instructor. Magtuturo sa mga paaralan, sa mga komunidad, tungkol sa fire prevention, tungkol sa kung paano protektahan ang sarili sa panahon ng sunog. Hindi niya tuluyang iniwan ang trabaho niyang bumbero. Kasama pa rin siya sa mga operasyon kapag kailangan. Pero ngayon, mas malaki ang oras niya sa pagtuturo, sa pagbabahagi ng karanasan niya, para maiwasan pa ang mga sunog bago pa mangyari. Sa ganitong paraan, sabi niya sa akin, hindi ko lang inaayos yung apoy pagkatapos mangyari. Tumutulong na rin ako para hindi na mangyari. Grabe, doon ko lalong nahalina sa kanya. Kasi kahit nagbago ang direksyon niya, hindi niya iniwan ang puso ng kung ano siya. Isang taong gustong tumulong, gustong magligtas. Ngayon, 1 taon at kalahati na mula noon. Kami pa rin ni Dom. Mas matatag pa nga ang relasyon namin ngayon matapos namin pagdaanan yung pinakamahirap na gabi sa buhay namin. Nagtayo pa nga kami ng maliit na programa. Ligtas na panaderya, ligtas na barangay, kung saan sinasanay namin kasama ang fire station niya ang mga maliliit na negosyo tulad ng amin kung paano maiwasan ang mga sunog dahil sa maling paggamit ng gas at kalan. Hindi to fairy tale ending kung saan biglang naging perpekto ang lahat. May mga gabi pa ring hindi ako makatulog kapag naka-duty siya, lalo na kapag may narinig akong malayong sirena. May mga araw pa ring natatakot kami pareho. Pero natutunan namin, dahan-dahan, na ang takot
hindi dapat pumipigil sa atin na mabuhay ng buong buo. At yun, ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong kwentong to. Hindi natin makokontrol ang bawat panganib sa buhay natin. Hindi natin makokontrol kung kailan may sunog, kung kailan may aksidente, kung kailan tayo mawawalan ng mahal sa buhay. Pero ang makokontrol natin, kung paano natin gugugulin ang oras na meron tayo habang narito pa tayo. At kung mahal mo ang isang tao, huwag mong hayaang manalo ang takot mo laban sa pagkakataong mahalin sila ng buong buo. Kaya kung meron man akong maipapayo sa inyo, kung may mahal kayong tao na may mapanganib na trabaho o may mapanganib na landas sa buhay, huwag niyo silang pigilan dahil sa sariling takot niyo. Sa halip, suportahan niyo sila. Ipaalam niyo sa kanilang hindi sila nag-iisa sa takot na yun. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi yung nagpapanatili sa'yo sa ligtas na kwarto. Yung pag-ibig na yon, sumasabay sa'yo kahit sa gitna ng apoy. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana kung sinuman sa inyo ang natatakot magmahal dahil sa kung anong panganib na dala ng buhay ng mahal nyo, alalahanin nyo, walang garantisadong ligtas na pag-ibig. Ang mayroon lang tayo, yung pagpili, araw-araw, na mahalin ng buong buo habang meron pa tayong pagkakataon. Ako si Mitch at ito ang kwento ko. Hanggang sa muli.